Mahigpit nang ipatutupad ang pagbawal sa pagbibilad ng palay sa mga pambansang kalsada sa Lupao, Nueva Ecija alinsunod sa kautusan ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang hakbang ay isinagawang matapos ang mga ulat ng pagbabara at panganib sa kalsada, partikular sa San Jose Lupao Road at Muñoz Lupao Road, kung saan ginagamit ang ilang bahagi ng daan bilang bilaran ng palay. Ayon sa DPWH, nagdudulot ito ng abala sa daloy ng trapiko at maaaring magresulta sa aksidente, lalo na sa mga motorista na dumaraan sa naturang mga ruta. Sa isang liham, binigyang diin ng ahensya ang mahigpit na pagpapatupad ng patakaran laban sa prohibited use within the right of way of national roads upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa mga lansangan. Pinaigting din ang koordinasyon ng DPWH sa lokal na pulisya upang matiyak na mananatiling malinis at walang sagabal ang mga pambansang kalsada. Kabilang sa mga tututukan ng mahigpit na monitoring ang mga lugar sa Barangay San Isidro, Balbalungaw at Barista sa San Jose Lupao Road, gayon din ang Barangay Acopalo Este at West sa Muñoz Lupao Road. Hinihikayat naman ang mga opisyal ng barangay at mga magsasaka na makiisa sa implementasyon ng nasabing patakaran upang maiwasan ang aksidente at mapanatili ang kaligtasan ng lahat ng gumagamit ng kalsada. Makakaranas ng power interruption o brownout sa ilang bahagi ng Nueva Ecija at Aurora ngayong Miyerkules, Mayo 6 taong 2026 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, maapektuhan ng pagkawala ng kuryente ang mga lugar na sineserbisyohan ng NECO 2 Area 1, kabilang ang mga substation sa Talavera, Aliaga, Quezon, Gimba, Oliver, New Muñoz, Lupao at Caranglan. Kasama rin sa mawawala ng supply ng kuryente ang mga sakop ng NECO 2 Area 2 na may mga substation sa Natividad, Bungabon at Gabaldon. Apektado rin ang mga customer ng iba pang distribution utilities gaya ng PAMES, San Jose Electric Cooperative, Cabanatuan Electric Corporation at Aurora Electric Cooperative, kabilang ang mga substation sa San Luis, Maria Aurora at Bianoan. Isasagawa ang naturang maintenance upang bigyang daan ang mga technical na gawain sa loob ng mga substation, kabilang ang wood pole replacement program sa kabaan ng Cabanatuan Fatima at Cabanatuan San Luis 69 kV lines. Meron din isasagawang corrective at maintenance works sa Cabanatuan Vitas 69 kV line 2. Ipiniliwanag ng NGCP na ang bawat electric cooperative at distribution utility ang magtatakda kung aling mga partikular na lugar ang mawawala ng kuryente sa kanilang nasasakupan. Tiniyak naman ang ahensya na sisikapin nilang maibalik ang supply ng kuryente sa itinakdang oras o mas maaga pa kung agad na matatapos ang mga nakatakdang gawain. Mapapaigting ang interes ng mga kabataang Pilipino sa makabago at bagong larangan ng agrikultura matapos ang isinagawang 2 araw na Youth for Mechanization o Y4M Booth Camp na layong hikayatin silang maging tagapagtaguyod ng agricultural mechanization sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Aabot sa 82 senior high school students mula sa Central Luzon State University Agricultural Science and Technology School ang lumahok sa aktibidad na ginanap kamakailan sa punong tanggapan ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Sa naturang programa, ipinahayag ni Francisco Tio Laurel Jr., kalihim ng Department of Agriculture, ang kanyang buong suporta sa Y4M at binigyang diin ang mahalagang papel ng kabataan sa paghubog ng kinabukasan ng agrikultura sa bansa.
Ayon sa kalihim, ang pagdalo ng mga kalahok sa booth camp ay hindi lamang pagkatuto ng mga kasanayan kundi pakikiisa rin sa isang kilusan na naglalayong baguhin ang hinaharap ng produksyon ng pagkain at pagsasaka sa Pilipinas. Samantala, hinihikayat naman ni Dionisio Alvendia, direktor ng PhilMec, ang mga mag-aaral na kumuha ng mga kursong may kaugnayan sa agrikultura sa kolehiyo at maging mga agripreneur na tutulong sa modernisasyon ng sektor. Nananawagan din siya sa mga magulang na baguhin ang pananaw ng kabataan sa agrikultura sa pamamagitan ng pagpapakita na ito ay isang kapaki-pakinabang at maunlad na landas ng karera. Nagbigay ang programa ng mga hands-on learning experience upang mas mapalalim ang kaalaman ng mga estudyante sa makinaryang pang-agrikultura at ang papel nito sa pagpapatibay ng seguridad sa pagkain. Kabilang sa mga aktibidad ang mga lecture, aktual na paggamit ng rice production machinery, demonstrasyon ng drone technology, pati na rin ang photo at essay competitions, group games at campfire activities. Nakibahagi rin ang mga kalahok sa concept pitching contest kung saan hinikayat silang magbahagi ng mga makabagong idea para higit pang mapalawak ang Y4M initiative. Ipinahayag ng mga estudyanteng kalahok ang kanilang pasasalamat sa programa na anilay nagpatibay ng kanilang pagpapahalaga sa agrikultura bilang isang moderno at makabagong larangan at nagbigay ng inspirasyon upang maging bahagi ng Y4M. Marami rin sa kanila ang nangakong susuporta at voluntaryong lalahok sa mga susunod pang aktibidad ng programa upang makahikayat ng mas maraming kabataan. Layunin ng Y4M program na baguhin ang imahe ng agrikultura sa hanay ng kabataan at mahikayat silang maging bahagi ng isang bihasa at makabagong workforce sa mechanization tungo sa mas matatag na food security at napapanatiling agrikultura sa bansa.